Narito na ang panghuling tagpo ng ating kwento. Simulan na natin to. Nang sinabi yun ang lalaki, nagtinginan lang naman ang magtsuhin. Tiyo Kaloy, ano, kakasaba tayo? Hindi lang pusta ang makukuha natin dyan. Kung magkakataong manalo tayo, malaki din ang papremyo palaro ito ng isang malaking breeder ng manok dito. Wika dito ni Simon. Pumayag naman ang kanyang tsuhin upang hindi na sila lalong pag-initan sa mga taong naroroon. Nang makabita na ang lahat ng mga manok na bibitawan sa ruweda at nakapwisto na ang siyam na lalaki na may hawak na tag-iisang manok. Pang-sampo noon sila Simon. Nang maghudyat na ang lalaki na may dalang pito, pagpito nito ay binitawan na ang lahat ng mga manok. Medyo nahuli pa itong si Simon sa pagbitaw sa kanyang manok. Habang nagrambulan ang mga manok, biglang kinabahan na itong si Simon dahil ang kanyang manok ay nagsalit-salitan ang kalaban sa pag-atake dito. Nang masipat ni Simon ang isang matanda na naghagis ng patuka sa gilid sa loob ng ruweda sa may bandang gilid, kaya naman ang apat na manok na gutom ay lumapit dito upang makisali sa tukaan. Habang ang manok ni Simon ay nakipagrambulan sa tatlong mga manok na hindi sumasali sa tukaan ng hinagis ng matanda. Maya-maya pa ay nagtatatalon ang mga tao nang masipat nila ang manok ni Simon na napatumba ang tatlong manok. Halos hindi makapaniwala ang mga tao dahil ang manok ni Simon hindi man lang yun napapagod at kapansin-pansin din na hindi ito nagalusan. Habang nagtukaan sa pagkain ang apat na manok, ang manok naman ni Simon ay walang habas na pinagpapalo ang mga nakahigang manok na wala ng buhay. Kahit mga patay na ito, panay pa ang pagpapalo nito na para bang gusto niya itong wasakin. Nang maubos na ang kinakain ng apat na manok, nakapagtatakang hindi man lang ito nag-aaway. Nakangisi pa ang matanda na nakatitig kay Simon habang nagsisigaw ang mga katabi nito nang magkapatid yan kaya hindi yan nag-aaway. Sabay hagalpakan sa pagtawa dito. Nang laki naman ang mga mata ni Simon dahil hindi niya akalaing magkapatid pala ang mga manok na yon. Nang gumanti ang kanyang tsuhin sa pagsigaw nang kahit apat pa yan, kakatayin niya ng manok ng pamangkin ko. Wika pa nito. Medyo lalasing-lasing pa kasi ito nang humarap sa sabungan. Nang humarap na ang apat na manok sa manok ni Simon, nagsabay ito sa paglusob. Habang ang manok ni Simon ay patuka-tuka pa yon sa mga patay na kalaban. Kaya't nagulat ito nang masipat na papalapit ang apat na manok. Nang siyang ikinagulat nito, kaya napatalon yon ng sobrang taas at sabay lipad. Napawika ang mga tao doon nang, "Yan ang manok Bisaya!" Nagsitingalaan lang naman ang apat na manok. Nang pagbaba ng manok ni Simon galing kakalipad, may kasabay pa yung pagpalo ng siyang ikinamatay ng isa. Napatakbo yun habang sumubsob sa lupa. Tinamaan pala ito sa bandang buntot. Kaya naman ang biglaang pagkamatay nito. Nang sumugod pa ang tatlo ay nakahawak ang isa dito nang siyang walang awang pinagtulungan ang manok ni Simon. Ngunit sumuong sa ilalim ang manok ni Simon nang siyang ikinalito ng kalaban. Pagharap nito ay isang pagkakataon ng gumanti ang manok ni Simon. Kung hindi kayo maniniwala, natanggal ang tari ng isang manok ng kalaban. Tinamaan pala ito sa bandang tari, kaya't ito'y nakalas. Hanggang sa nagpasuray-suray ang dalawang manok at parang hindi na ito makalaban. Ngunit sa pagkakataon na ito, dito na naman masilayan ni Simon ang isang duwinding puti na walang habas na pinagpapalo sa hawak nitong tungkod. Ang dalawang manok. Tumayo ang buhok ni Simon sa batok
nang masilayan niya ang isang duwinding puti. Duwinding puti! Kaya pala pinagpapatay ang mga manok dito. Wika ng isang matanda na nakatabi ni Simon. Pasalamat si Simon dahil hindi ito narinig ng iba pang mga tao. Kaya naman nagwika si Simon dito ng, "Manong, bibigyan kita ng isang bihag basta wag ka lang maingay." Tumawa lang naman yon habang nagsalita ng, Walang problema, iho. Naaliw lang ako sa pinakitang bangis ng iyong manok. subalit alam ni Simon na nakita yon ng matanda. Nang matapos pa ang mga pangyayaring yon, binibigay na ang nasasabing premyo. Kinamayan sila ng isang big time breeder ng manok at tinatawag sila nitong The Champion Backyard Breeder. Binigyan noon ng nasabing lalaki ang kanyang tiyuhin ng isang medalyang kulay ginto. Subalit ang hindi nila alam na si Simon ang may kapakanan ng lahat. Pagbalik nila sa sabungan, halos dumugin sila Simon ng mga nag-breed din ng mga manok at nakipagkamay dito. At nagpakilalang marami din silang alagang mga manok na ibang lahi din. Nais daw nito na makipag-crosses ng lahi ng kanilang mga manok. At tinanong din nila kung saan sila nakatira dahil bibisita daw umano ang mga ito sa kanilang bahay. Kung kaya't sa mga nangyayaring yon, dito na mag-umpisang yayaman itong magtiyuhin. Makalipas pa ang ilang mga araw, habang nagtatanghalian itong magtiyuhin at tiyahin, mayroong dumating na mga panauhin. May mga sasakyan din itong dala-dala, kung kaya't nilapitan ito ng kanyang tiyuhin. At ang sabi dito, Ginoo, magandang araw sa inyo at sa iyong alalay. Sabay turo dito kay Simon. Nabalitaan namin na nandito ka nakatira at andito kami para bibili ng inyong mga manok na aming palahiin. Sasagot pa sana itong kanyang tiyuhin, subalit pinawi no ng lalaki ng, Teka, huwag kang mag-alala dahil ang aming presyong ibibigay sa iyo ay mas triple. Nang laki ang mga mata ng kanyang tiyuhin nang marinig niya yon, kung kaya't lumapit na dito si Simon. Wala namang problema sa kanyang tiyuhin dahil marami din naman silang mga alagang manok. Kung kaya't pumayag na ang kanyang tiyuhin nang makita niya si Simon na tumango dito. Makalipas pa ang mga ilang araw, napagdesisyonan ng magtiyuhin na mag-breed ng maraming manok. Ang dahilan dito, gagawin nilang negosyo ang pagbibinta ng mga manok. Hanggang sa lumaki ng lumaki ang kanilang mumunting farm. Hanggang sa naging malawak na ito. Ayon pa kay Simon, halos araw-araw ay dinagsa yon ng mga tao ang kanilang farm para lang bibili ng kanilang mga manok. Makalipas ang 3 taon, namuhay ng marangya itong magtiyuhin. Nakabili na rin ito ng sasakyan at marami na ding mga tauhan sila Simon para mag-manage ng kanilang negosyo. Napakalawak na kasi ng kanilang farm. Natulungan na rin ni Simon ang kanyang mga magulang na nakatira sa bundok dahil sa biyaya na kanyang tinamasan. Ayon pa kay Simon, na sa tuwing sila ay dumayo ng sabungan, kailangan ang sabungan ay walang bubong. Dahil nung sinubukan nilang sumali sa mga sikat na sabungan, hindi umubra ang kanyang mutya. Akala pa nga niya noon ay iniwan na siya ng kanyang mutya. Subalit nang dumayo sila sa sabong ng baryo-baryo, dito na naman naghasik ang kanyang mutya. Walang awang pinagpapatay ang manok na kanilang makakalaban. At dahil dito ay mas dumami ang kanilang parokyano dahil sa kanilang kasikatan sa kanilang lugar. Magamat masaya ang ibang mga tao sa kanila, may mga tao ding labis ang galit na kanilang nararamdaman. Isang gabi, habang natutulog siya ay bigla siyang nagising
Nang maramdaman niya na parang may gumagapang, nang sipatin niya ito, nagulat siya sa kanyang nasaksihan. Napakaraming iba't uring insekto. Meron ditong alupihan, gagamba, mga ipis, basta mga insektong nakakatakot ang itsura nito. Dahil ang mga bibig nito ay may mga likidong kulay itim na tumutulo sa mga bibig nito. Subalit nakakapagtaka na kapag dumampi yun sa kanyang balat, bigla nang nag-aakto ang mga ito na para bang napapaso sa kanyang mga balat. Sa mga pangyayaring yon, dito na napagtanto ni Simon na kagagawan yon ng isang mambabarang. Kaya't kinabukasan, agad siyang nagpasama sa kanyang tiyuhin upang tumungo sa isang manghuhula at nakatira ito sa tuktok ng burol. Ilang oras silang naglalakbay noon dahil hindi ito kayang akyatin ng kanilang sasakyan. Pagdating nila sa bakuran ng manghuhula, agad silang sinalubong ng matanda na para bang alam nito na sila'y darating. Paglapit nito, agad itong nagwika ng, Maligayang pagdating sa inyo. Pumasok kayo sa mumuntik kong bahay. Batid kong labis ang pangangamba nyo sa nagbabanta sa inyong mga buhay. Lalo na sa iyo, iho, sabay titig kay Simon. Kaya naman biglang kinabahan ang binata. Nang nagpatawas na siya dito, sinabihan siya ng matanda na iloblob niya ang kanyang mukha sa tubig na nakalagay sa isang malaking bahay ng talaba. Kulay asol ito na parabang nasa gitna ito ng karagatan. Iloblob mo ang iyong mukha sa tubig at dito mo makikita ang nagbanta sa iyong buhay. Nang mailoblob na ni Simon ang kanyang mukha sa tubig, bigla naman niyang ibinuka ang kanyang mga mata sa ilalim ng tubig at dito niya nasaksihan ang isang matanda na may mga pinakawalang di masukat na dami ng insekto. Maya-maya pa ay umahon na itong si Simon. Tiyo, nakita ko na kung sinong bumarang sa akin. Ito yung matandang nakalaban natin doon sa may sabungan. Matagal na yun eh. Wika dito ni Simon. Iho, takot ka ba sa iyong mga nakita? Wala kayatang tiwala sa tangan mong mutya. Kung wala yan sa katawan mo, siguradong pinaglalamayan ka na ngayon. Dahil mas triple ang kakayahan nito kung ikukumpara sa mga ordinaryong mambabarang. Wika pa ng manggagamot dito. Kung kaya't dito na nasiguro ni Simon na talagang batikang manghuhula ang kanilang nilapitan. Bago sila umalis sa pamamahay ng manghuhula, inabutan nila ito ng malaking salapi. Subalit nang iaabot na yon ni Simon, tinanggap nga ito ng matanda. Subalit hinawakan ng matanda ang kanyang kabilang kamay at dito inilagay pabalik sa kanya. Nagwika ang matanda ng, Nga Ginoo, kailanman hindi ko hangad na tumanggap ng sobra-sobrang salapi. Kakarampot na barya ay sapat na sa akin. sagot dito ng manghuhula. Ang mga barya lang ang kinuha ng matanda at sabay ngisi sa maamo nitong pagmumuka. Iho, huwag kang mag-alala sa kaligtasan mo. Pakapagtatandaan mo, huwag kang makalimot na manghingi ng karagdagang proteksyon sa ating Panginoon. Dahil siya ang may likha sa mga bagay dito sa mundo. Yun lang ang kataga na sinabi ng matanda. At lumipas ang linggo, buwan, hanggang dumating ang isang gabi. Habang papunta ang magtsuhin sa isang derbihan, nang makadaan sila sa may medyo masukal na lugar, bigla silang nagulat nang may sumusunod sa kanilang itim na sasakyan. At paglapit nito sa kanila, ay walang haba silang pinaulanan ng putok ng baril, kung kaya't kaagad niyang binitawan ang manubila
at dali-daling niyakap ang kanyang tiyuhin. Nang siya namang upang bumangga ang kanilang sasakyan sa puno ng mahogani. Kahit gano'n na ang nangyari, patuloy pa rin silang pinagbabaril ng mga panauhin. Patuloy pa rin silang pinagbabaril ng mga panauhing nakasakay sa isang sasakyan. Kung kaya't hindi sila dito gumalaw. Niyakap pa rin ni Simon ang kanyang tiyuhin hanggang sa tumahimik na ang paligid. At nung napagtanto na nila Simon na nakaalis na ang mga panauhin, ang nasasabing kotse, dahan-dahan na silang bumangon at tinanong ang kanyang tiyuhin ng, "Tito, tinamaan ka ba?" Kinapakapa niya ang katawan ng kanyang tiyuhin kung may sugat ba ito. Laking pasasalamat nila sa Panginoon nang napagtanto nila na walang bala ang tumama dito. Nang maya-maya pa ay may dumating na mga pulis at ang mga pulis na noon ang nagbukas ng pinto. Dahil nayupi ang pinto nito sa lakas ng pagkabangga nila sa puno. Nang pagbukas ng dalawang pulis, laking gulat nito nang nakita silang dalawa na buhay at walang galos. Ayon pa kay Simon, lahat ng parte ng kanilang sasakyan ay puro may tama ng bala. Nang paglabas nila kaagad silang pinagtatanong ng pulis sa mga nangyari. Subalit ng pagtalikod ni Simon, nasipat ng mga pulis ang likod nito na puro tama ng mga bala. Ngunit ang jacket lang nito ang tinagusan. Pero ang katawan ni Simon, parang namumula lamang ito. Laking pasasalamat nila dahil kakilala nila ang mga pulis na yon. Kung kaya't dinala sila sa presinto upang doon sila hingian ng salaysay. Nang nag-usap sila Simon na sila lang dalawa ng pulis, ay nagwika ito ng, "Kung nagkataong wala kang tangan, siguradong hindi kayo makikilala sa tindi ng bala ng tumama sa sakyan nyo." Hanggang sa naghubad ito at tinanggal ng pulis ang nakasabit sa kanyang liig na isang medalyon. At pinakita ito kay Simon at nagwika ng, "May katangian din itong abilidad na kagaya sa iyong tangan." Hindi makapaniwala si Simon sa kanyang mga nakita. Dahil ang pulis din na yon, may mga medalyon din itong pangproteksyon. Kaya naman pagkatapos nun, kaagad umuwi itong si Simon sa kanilang bundok. Kasama nito ang kanyang tiyuhin at naiwan muna pansamantala ang kanilang negosyo sa bayan. Pagdating nila sa bundok, grabing kamustahan ang nangyari. Inuman doon, inuman dito, hanggang sa dumating ang isang gabi. Habang nagiinom sila Simon ng tuba, kasama dito si Kaloy, Raimundo at kanyang lolo. At kasama na rin pala ang aking lolo dito. Itong si Lolo at Simon ay talagang magkababata ito. Pero ang aking lolo ay walang dugong aita. At sa gabing yon dito isinalaysay ni Simon ang kanyang mga dinaranas simula pa nung siya'y isang batang sabungero. Nakakalungkot guys, mukhang dito niya yata magtatapos ang kwento ni Simon. Makalipas ang mga ilang mga linggo, bumalik na itong si Simon sa bayan. Pagkatapos nun, ay wala nang natanggap na balita sa kanyang kaibigang Aita, itong si Lolo. At sa mga sabi-sabi sa mga taong nakakilala kay Simon, lumipat ito ng tirahan sa Bacolod. Ang sabi-sabi ni ng iba ay nagmamay-ari na ito ng malaking farm sa Bacolod. Pero hindi alam ni Lolo kung saan ito sa Bacolod. Magpahanggang ngayon, kahit nasa tanhay lang itong si Lolo, lagi itong pabalik-balik sa Himamaylan. Nagbabaka sakaling makita niya ang kanyang kaibigan. Ngunit sa kasamaang palad, magpahanggang ngayon hindi pa rin niya nakita itong si Simon. Sa mga taga-Bacolod dyan, kung kilala nyo itong taong ito, comment kayo sa baba. Kung hindi kaya'y napapakinggan nyo po ito, Manong Simon. Kahit itinago namin ang tunay mong pangalan, pero alam kong alam mo to. Sana naman makadalaw ka sa kaibigan mong taga-Tanhay. Yun lang, maraming salamat.